Si Jesus ay
tayo mananalangin dahil inaari namin wala tayong magagawa kung wala ang presensya at gabay ng Diyos sa atin. Pangalawa po, kakatawaran. He said, forgive them. Hindi lang niya isang beses sinabit ang salita ito, kundi katatapos sa kanya, sa kamay at paa, sinasabi niya, Father, forgive them. Ang pag-ibig ni Jesus na walang kondisyon, na nagpatawad sa mga taong umusik at nagkasala sa kanya. At hindi lang niya basta sinabi, ang forgive them, binigyan na palagiso ng Ama. And He said, they do not know what they are doing. Dinipensahan niya pa ang mga taong umusik sa kanya. Makikita po natin that Jesus practiced what He preached sa mga disciples. Na makatagpuan po natin sa Matthew chapter 5, verse 44. He said, forgive one another, love your enemies. Ano nga ba ang aral na pagpupulong natin sa unang wika ng Panginoon? Una, natuturo sa akin na magtiwala tayo sama kahit sa gitna ng mga pagsubok sa ating mga buhay. Pangalawa, natuturo sa akin na tayo ay magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Sabi nga po sa lakas ko habang nag-cross po ako, kahit gaano masakit ang pinakaramdam sa iyo ng mundo, huwag mong ibalik sa kanila ang sakit na nararamdaman mo. Remember, Jesus betrayed by His apostles, but still He chose to die for our sins. Mga kapatid, bilang mga tagasunod niya, let's tayo sa dalawang salita ni Jesus nung siya ay nasa krus ng Calvary. So, ang ikalawang salita po ay matatagpuan po natin sa Luke chapter 23, verse 43. Ito po ang masasabi. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So, dito, makikita natin na si Jesus, sa sinabi na ito, makikita natin na si Jesus ay ipinakon sa krus. Kasama ng dalawang makasalanan or sabihin natin kriminal, no? Noong mga panahon na yun. So, si Jesus po ay hindi nagkasala. So ngunit dahil sa ating mga kasalanan, ibinilang siyang makasalanan. So dahil po sa ating kasalanan, kaya po si Jesus ay ipako sa krus. Inapunta po yung kasalanan na para po sa atin. So dito, siya po ay matuwid. So wala po siyang kasalanan, di gaya ng dalawang kriminal na nakapako sa krus na kasama niya. Siya po ay dalisay, matuwid, at banal. No? So dito po, habang siya ay nakapako sa krus, ay patuloy siyang hinahamak ng mga tao. Yung mga tao na dati pinupulan niya at binigyan niya na pinakitaan niya ng mga mirakulo na mabubuting gawa. Ngunit sa kabila ng kapatihay. Ngunit sa kabila ng kapatihay na ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ay, mas pinili lang ipako ito sa krus. Kahit sila yung tatay, hindi nila, kahit sila yung tatay, hindi nila
ay sumigaw na, iba ko siya sa krus, iba ko siya sa krus. No? At pinakawalan nila Simba. Na matatagpuan sa Juan chapter 19 verses 26 to 27. Juan 19 chapter 19 verses 26 to 27. Babasahin ko po. Ayon po sa nasusulat, sabi po dito, nang makita ni Jesus sa kanyang ina at ang pinamahal ng alagad, sabi nito, kanyang sinabi, Ina, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon siya'y pinagdala ng alagad na ito sa kanyang bahay. Narito ang natin, Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, buhay at makapangyarihan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ginagawa mo ang mga kapatid namin sa lugar ng Diyos upang pagkilalayan namin Panginoon ang iyong mga salita na sinabi mo habang ikaw ay nakabalubay sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo pa ang bawat isa sa amin na patuloy namin pahalagahan ang pag-alala sa iyong mga salita upang kami Panginoon ay manahan Panginoon sa kaligtasan na ibigay mo sa amin Diyos. Maraming salamat po sa iyong presensya sa umaga nito. Patuloy na ikaw ang mamuna sa amin at sa bawat isa sa amin na maunawaan po namin ang bawat mensahe sa oras na ito, Diyos, at ikaw po ang patuloy na mamuna sa amin lahat, Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po ang pangalawang wika ni Jesus na sa ibang version po ang sabi ay ina at sa iba naman po ay babae. Narito ang iyong anak at sa alagad, narito ang iyong ina. So, dito po kung mapapansin natin ang pagtawag ni Jesus kay Maria na babae, hindi po yun ang makahulugan na wala siyang respeto sa kanyang ina sa na siya ay naging tao. Ito po ay nakahulugan ng isang teologikong pagtukoy sa kanyang papel bilang bagong Evas at ina ng lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Jesus. So, yun po yung kaliwanag ayon sa mga scholars po. So, ang tinatawag naman, ang tinutukoy naman po talaga dito ay si Juan na minamahal ni Jesus. So, si John the Baptist. Siya po yung sumulat ng pahayag o revelation. So, doon po pinahayag ng Diyos kay Juan yung mga mangyayari sa mga darating na panahon. Dito po sa salita ito, sumisimula po ito na pagmamahal at pag-abili ni Jesus kay Maria sa minamahal na alagad bago siya mamatay. So, kung ilalagay natin yung scenario that time, na habang siya ay nakapako sa krus, nandun yung kanyang ina at yung kanyang alagad, at siya ay hirap-hirap po sa krus dahil sa mga tinamon ng sugat bago pa siya ipako sa krus. Pero kung iisipin natin, ang kanyang malasakit ay hindi para sa sarili niya, kundi para doon sa kanyang ina na iniakabili niya doon sa kanyang alagad. So, ganun po yung scenario ko dahil na kahit po sa panahon natin ngayon, pagka yung mga namamatay natin mga magulang minsan or lola, may mga habilin sila yung last will na gano'n. Hinahabilin na ito, kung lalo
habang nakatapos sa bundok ng Luna o sa lugar ng Luna. Ito ang lugar kung saan ang mga kriminal ay pinasama. Ayon sa Pilipos 4, verse 7, kung inunugan niya ang kanyang Diyos at nagayong ang Diyos. Nakakulan sa mata. Ang ating natulang Diyos na hanggang na tao si Jesus upang nabigalang na tao si Jesus upang maramdaman at gabayan tayo sa ating bawat buhay. Pangatlo po, ang nagluto sa ating kaligtasan. Magiging kalagyan ng hapon, magiging mga kapalayan, umuulog at kumitigilan. Hindi ba nagdulog sa akin ang Diyos sa malaging na pamilya? Ano po sa Lucas 23 verse 42? At nangyari na noong makita siya ang kawalan, ay nagiging sa ibabaw ng lupa hanggang sa ina siya mabulas. Ang ating tutunan sa verse na po, ang buong sa nilikha ay sumasaksi sa bigat at sakripisyo ginawa niya sa Diyos. Pangapat po, ito po yung pangapat na kumbaga, pag nasa sa Pilipinas, napakahirap ang basahin kasi yun napakaya ka. Nung kakawin ko sa atin at narinuan natin, talagang ano ko, lang sa amin, nagpapatuto ko sa amin. Nung unang namin ako, please ko, basahin ko. Kasi po dati, hindi ko nagpapatuto ng video. Kasi po talaga, bakit po po ang pinatasa ko? Nagagalit ako sa nanay ko kasi pinabasahan ako ng Biblia. Sabi ko sa nanay, kaya gumawa ko na sana ng Biblia kasi mas gusto ko yung bakit ko. Kasi mas maganda yung tapos yun lang. Tawag ng Diyos, hindi pa ako pinabasahan ng nanay ko ng Biblia. Tawag ng Diyos yun na nagagalitin ko ako hindi na ako patanggal sa Bible. Nalapit ako ng talibawang ibahan. Kung po ako nagagalitin sa spiritual. Hindi po ako pinag-turn nung pinag-turn mo na ako sa spiritual. Tapos po, bakit po tayo dito sa ating bago po tayo magsimulan na, bago po simulan po ng aming mga pagkain. Ang maganda ng mga pangyayari sa lahat, salamat po sa kalakasan ng Diyos na binigay po sa akin. Kailangan po ako upang maging bahagi sa gawain po ng mga lugar. Dito po ako ng marunungan at pumula sa iyo, itago po ako sa lugar. Kaya po ang lugar sa aking lugar. At ikaw po may taas sa gawain po ng mga salamat po. Lahat ng ito, yun po sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang huling pituloy ng Jesus, ako ay tumimang huling wika. Ang sabi ko dito sa Juan 2:28, alam ni Jesus na natapos na ang mission niya at natupad na ang nakasulat sa kasulatan. Sinabi niya, nauuhaw ako. Hindi ko katakatapang nauuhaw ang Panginoong Jesus sa tunay na tubig. Sapagkat na siya nagkakpit, sinimulan ng pagpapahirap sa kanya. Ang pagdalatan mula sa bayan tungo sa Golgotha at pagdala sa mabato at mataas na landas, sino ang hindi mauuhaw? Bukod dito ay pasapat niya ang napakabigat ng krus. Tunay na Panginoong Jesus ay nauuhaw sa magkaya na tubig, lalo na kung iisipin na ang kanyang likod ay pinalong katad na may apat na dinsinuhan ng tiga sa bawat dulo ng panghampas sa likod ng ating Panginoong Jesus. Sa bawat hampas sa kanyang likod, bumabag sa kanyang laman ang mga tiga, at sa bawat paghugot ng panghampas sa kanyang likod, kirot at sakit ang kanyang nadarama. Pero sa labis ng kanyang pagmamahal, sa katauhan, tiniis niya ang lahat hanggang sa mapako siya sa krus. At ito po ay matagpuan natin sa unang Juan 2:24. Sabi po, si Kristo umako sa mga kasalanan natin na nalipako siya sa krus para iwanan natin ang buhay ng mga kasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya
Panginoong Isus ang kanyang pagliligtas. Pero, hindi tayo pinipilit ng Panginoon. Ayaw naman sa ating pananampalataya na bibigay sa Kanya. Kaya niya gawin ang kanyang isitan uhaw. Pero, yung uhaw niya sa pagmamahal sa atin, ito ay kung saan natin pagkakalog sa Panginoon. Ayon sa Salmon 69, verse 21, nilagyan nila ng laso ng aking pagkain, at nang ako'y mauhaw, binigyan nila ako ng suka. Lumuha siya ayon sa buwan 35, bunga ng kawalan ng pananampalataya ng tao sa Kanya. At muling luluhan muli ang Panginoong Isus para sa Jerusalem dahil sa pagtanggi ng mga Hudyo sa Kanya. Kaya isipin na ang Panginoong Isus ang tumayo at tumawag sa buong sanlibutan upang magsisi at lumapit sa Kanya. At itinatagpuan natin sa Mateo 11:28 na sabi doon, magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na mga nabibigyan ng luha. Sabihin, pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, ay nag-aanyaya ang Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Pagkat may inaalok siya na tadaanan. Kung tayo nabibigyan, pag lumapit tayo sa Kanya. Hindi po niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hina. Supalit po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So sabi po dito, bago ito namanggap ni Jesus ang anak, ay nagsalita po muli ang ating Panginoon, no? At bago siya nagutan ng hina. Ibig sabihin, naganap na. Naganap na, ibig sabihin, naganap na. Ibig sabihin, naganap na ay natupad na. Natupad na ng Panginoong Yesus ang pinagagawa sa Kanya ng Ama. Ano po? So, alam naman po natin ang ating Panginoon sa Kristo ay pinadala siya ng Ama, no? Dahil para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. So, nakita po natin yung ginawa ng ating Panginoon, no? Sa krus ng Kalbaryo, ano po? Dahil sa laki ng pag-ibig ng Ama, no, ng ating Panginoon sa atin, para hindi tayo makahanap o makapunta sa Eterno. Ano po? So yun po, no? Nakita natin yung ginawa ng ating Panginoon po. Siya ay nagsakripisyo, nagdusa, at dahil, no, minakapas siya, dinuraan, dahil sa pagmamahal sa atin. Ano po? So, yun po yung naging misyon ng ating Panginoon po nung siya ay nandito sa lupa. Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Instead na tayo ang nagdusa, tayo dapat huminang kasi na pinako sa krus, no? Pero dahil sa pag-ibig, sa laki ng pag-ibig ng ating Panginoon, no? Ay siya ang mako ng lahat ng hira, ano po, dusa, ano po, para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Yun po, naging misyon ng ating Panginoon po. Yun po ay, ano na po doon, ano po, yung pagpapahayag, ang pagkalisya, ng mga damdaman, at nag-ahali siya ng mabuting balita, no, para sa ating
magtiwala sa gitna ng hirap. Kahit nasa gitna ng matinding paghihirap si Jesus, pinili pa rin niyang ipaubaya ang kanyang buhay. Hindi tayo nag-iisa. Sa ating bansa, maraming dumaranas sa stress sa trabaho, problema sa pamilya, at epekto ng mga baha o bagyo. Ang hamon sa atin, tulad ni Jesus, tinatawagan tayo magtiwala sa Diyos kahit mukhang wala ng pag-asa ang ating sitwasyon. Kumbaga dito sa una, makikita natin yung pagtitiwala ng Diyos Ama na sa kabila ng hirap na kanyang dinadanas ay nagtiwala sa Ama. Pagin tayo po, sa panahon ko ngayon, marami po tayong dinadanas sa paghihirap. Yun nga yung problema sa pamilya at yung mga tulad mo ngayon sa blood control ko ay maraming mga pagsubok, maging sa problema ngayon sa gasolina. Ang pinakamagandang gawin lang po natin ay pagtiwala tayo sa Panginoon sa kabila ng mga punos na dinadanas po natin. Slide 2, pagtitiwala sa Diyos. Sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking spirito. Ang Diyos ay may hawak sa atin. Ang talatang ito ay nagpapaalala na ating buhay at hininga ay nasa ilalim ng kalinga ng Panginoon. Para sa mga pamilya nag-aalala, maraming Pilipino ang di makatulog dahil sa gustusin at takot sa kinabukasan. Pagbitaw sa alalahanin. Maaari natin ipagkatiwala ang ating mga bukas sa kamay ng Diyos dahil siya nakakalam ang pinakabuti para sa atin. Yun nga po, sa kabila po sa slide naman po, pinapakita nito yung pagtitiwala sa Diyos. Yun nga po, para sa sinabi mo kanina, dahil marami sa panahon po kayo talaga ay marami sa tulad natin na nahihirapan na makatulog, naging stress po dahil sa taas ng bibig, sa gastusin, hindi po namin alam kung ano po yung kinabukasan. Yun nga po, naalagay po dito na ang sinasabi lang po sa atin na yung pagkatiwala natin sa Diyos yung ating bukas. Kumbaga, kasi kung magpapaka-stress tayo, iisipin natin na tulad sa kayo, sobrang taas ng bibig ng gas, hindi po natin alam kailan siya bababa, may patuloy pa rin po na may mga gera po na nagiging dahilan kaya tumamakas ang batas mga gas, mga bilet, kuryente. Kung magpapaka-stress tayo, ay doon nagsisimula yung depresyon. Kaya ang pinakamagandang gawin natin, kaysa magpaka-stress tayo, the best na gagawin natin ay manalangin tayo at pagkatiwala natin sa Diyos yung mga dinadanas natin sa ngayon. Kasi alam ko, kumbaga, pagsubok lang yan, ay magandang plano ng Diyos para sa atin. Sa slide 3, magtiwala kayo ng hinaintindihan. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sariling kaunawaan. Huwag pinitin ng lahat. May mga pagkakataon sa ekonomiya, sa ating buhay, na hindi matagwanan kung bakit tayo nahihirapan. Gabay sa magiging kalandas. Kahit hindi natin alam ang mangyayari bukas, nangangako ang Diyos na itutuloy niya ang ating landas kung kilalanin natin siya. Katiyakan sa hirap. Sa gitna ng katiyakan, nakawala ng katiyakan, ang pagtitiwala sa Diyos ang ating nagiging lakas upang magpatuloy. Yun nga po, sabi ko nga po na, kasi kung sa panahon ngayon na dumadanas tayo ng kung ano ng mga pagsubok sa buhay, alam ko, bawat sa atin, kanya-kanya tayo dinadanas sa pagsubok. Pero kung pinakamagandang gawin natin na kaysa manangan tayo sa sarili natin lakas, dahil yun nga, may mga ngayon, pabata ng pabata ang mga nagkakaroon ng depresyon. Kumbaga, kahit mga sikat na celebrity, nakaralan ko yung anak ni Kuya Kim, dumanas na ng depresyon, na yun, nagpatiwakan ng sarili ng buhay. At alam ko, bawat sa atin, kumbaga hindi naman yung solusyon eh.
pinaka-the best na solusyon sa sa panahon ngayon ay magtiwala sa Diyos. Kasi kung bananahan lang tayo, Si Jesus ay nagmamalasakit sa mga taong makasalanan, katulad mo, katulad ko, upang tayo'y may kaligtasan. Siya'y si Jesus ang tumutulong sa atin, Kanyang ibinigay ang Kanyang sarili upang ang buhay mo'y lubos na magbabago. Pasalamatan, hahandugan, itataas ang Kanyang pangalan dahil sa Kanyang mga gawang kabutihan. Si Jesus ay ipinako doon sa krus ng Kalbaryo